Oo. Ito. Gustong-gusto ng anak ko ang lugaw na may seaweed. Kaya pumunta ako doon para... Dapat pala, dalang ko kayo ng seaweeds ng mas madalas. Patrick, may pangalan bang kitchen knife mo? Salamat po. Salamat po. Di ba, sabi ko ayokong magpa-interview. Ha? Huwag nyo nang sayangin ang oras ninyo. Pero bibigyan ko kayo ng nilagang baka dahil nandito kayo. Huh? Mr. Kang. Sherry! Bakit patuloy niyong ginagawa ito? Hindi kaya oras na para tumigil kayo? Sinira niyo na ang buhay ko minsan. Hindi pa ba sapat yun? Gusto mo bang mawala na naman? Ang lalaking mahal ko, Papa! Sherry! Bakit patuloy kang pumupunta sa bangko? Kasi, di ba mahilig ka sa lugaw na may seaweed? Sino may sabi? Nasusuka na ako. Pakita ko lang nung ito. Pakiusap niyo na akong pahirapan pa. Hindi niyo na mababago ang nangyari noon. Hindi niyo na maibabalik ang panahon, Papa. Kaya utang na loob. Tigilan niyo na ang ginagawa ninyong ito. Sherry! Sherry! Bawat oras Di ba si Chairman Su yun? Alam ko sasali siya. Alam ko. Simula nung pumasok siya sa distribution business, hindi pa siya pumapalpak. Mahirap siyang talunin. Sabi ng mga reporter, ang mananalo sa kompetisyon ay depende sa desisyon ni Master Kang. Tama ka. Malaki ang papel na gagampanan ng matadero sa mga hamon na ibibigay dito. Si Patrick Lipo ay isang chef noon. Ano? Isa siyang chef ka mo? Magaling siyang chef at isa sa pinagmamalaki ng Wu Namjung noon. Ang swerte ko pala kung gano'n. Pwede ba tayo mag-usap tungkol sa kanya? Nagtatrabaho ko. Customer number 29. Isa pa. Okay na po ako. Ayoko na. Sige na. Minom ka na. Yan. Ito. Sige. Sabay tayo. Yan. Ito. Di ko na kasi alam kung paano pa. Ikaw ba'y may Ngayon, Mr. John. Nakuha ko na rin si Patrick Lee. halaga ng aking pakiramdam. Sana di babalik sa'yo. Sumagot na ba kay Chairman Su si Mr. Kang? Sasapi siya sa Wu Namjung? Bakit? Sumagot na ba siya? Siyempre. Kahit na nasasaktan. Hindi ko sinabi sa'yo para masurpresa ka sa araw ng pagpunta niya. Oo. Pumayag na siya. Magaling. Kasi kasuhin mo siya. Oo.